Good morning. Good morning. Kamusta kayo guys? Good morning. Ayan. So, off pa rin tayo ngayon. At kakagaling lang namin sa thrift store. Nag-thrift store kami ni mama. Kasama ko yung anak ko. Ayan, nakabili siya ng train. Tuwang-tuwa siya. At si mama naman nakabili ng mga pajama niya na tawag nito, mga luma na yung mga pajama niya. Bumili rin kayo. Pero sa thrift store lang, para mura. Pambahay lang naman eh. So, nakagastos siya sa limang item, nakagastos siya ng $45 in total. So, nakatipid kami ng konti doon. Tipid-tipid lang muna kasi napakamahal ng mga bilihin ngayon guys. Lalo na yung brand new. Mas mamahal pa yun lalo na pag nag-take effect na yung tariff. Yan. So ngayon nandito pala tayo sa may Burger King sa labas. Hinihintay lang natin yung ating in-order na pagkain kasi niluluto pa daw yung French fries. Para sa akin good yun kasi bagong luto talaga. Yan, so hintay lang natin at maya-maya after natin kumain, uwi na rin. Ayan, kasi marami pa tayong gagawin sa bahay kaya pero yung weather, hindi nakikisama ngayon yung weather. Masyadong gloomy yung weather ngayon. Yan. Mukhang uulan na naman. Sabi kanina, alas 8 lang yung ulan. 55%. Pero ngayon, alas 10 na. Ulan pa rin. Ay. Kayo, kamusta yung araw nyo? Ito na pala. Ibibigay na yung ano natin. Ibibigay na yung French fries natin. Ayan. Parating na si nanay. Si nanay, mga nasa ano na to, nasa 60s na to. Oh, no problem. Thank you so much. Have a good one. Yan si nanay. Sa Pilipinas, hindi mo makita kami. Oh, dito sa Canada kasi walang walang discrimination as long as na kaya mo magtrabaho. Sa Hong Kong gani, mga disabled, ang ano, Oh, kahit sa Taiwan. mga disabled, ng Oh. mga ibang, Pero yun yung maganda kasi tawag nito. May pagkakaabalahan yung mga matatanda. Yung iba dyan, hindi naman talaga kailangan ng pera eh. Gusto lang nila ng may mapagkalibangan. Kasi isipin mo, nasa retirement age ka na, tapos wala kang ginagawa. Mas mapapaaga yung ano mo yan, buhay mo. 'Di ba? Ha? ay, farmer kumain. Ano gusto mo? Sa bahay na lang tayo kumain? Oo, bahay. Bahay na lang. Diretso na tayo sa bahay ngayon habang nagkukwentuhan tayo para meron naman akong pang-upload sa aking YouTube channel. Pang-upload lang kasi pag hindi ako mag-upload, wala. Yung subscriber ko parang less than 100. So, kailangan ko mag-upload. Yan. Yun yung bagong ano ko ngayon, goal. Ayan, na mag-upload ng videos. Kahit ano lang, anything under the sun. Yan. So, ito na yung lunch namin yun, itong binili naming burger mula sa Burger King. Ayan. So, super excited ako kasi ilang weeks na rin kami hindi nakapag-burger. Para tipid-tipid lang kasi, ay nako, sobrang mahal ng mga bilihin dito sa Canada ngayon. Grabe. Yung inflation talagang ramdam ng karamihan dito. Sobrang isipin mo man, nung dumating ako dito ng 2017, ang 4 liters na oil is only $3. Ngayon, $10, $12, depende sa brand. Oh, yes. Ganun ka laki yung tinaas ng inflation, yung apekto dito sa Canada. And I am pretty sure all throughout the world naman nakaramdam yan. Yeah. Oo. So, nasa sa atin na lang kung paano tayo magtipid. Ayan. So, talagang malaki din yung kinat down namin sa aming budget para sa grocery kasi anything na hindi naman masyado naming, kumbaga hindi siya masyadong sellable para sa amin, kinat down na namin. Kasi dati yung $100, naalala ko, 2017 nung dumating ako dito. Masaya ka na sa $100. Ngayon, it's only a few items. Parang hindi mo ramdam yung $100. So,
Most likely kapag nag-grocery kami, especially if it is good for 2 weeks, ayan, spend kami ng mga between 250 to 350. Depende kung ano yung ano namin, choice of meal. Katulad yan, kung gusto lang namin na puro manok, edi mas nakakamura. Pero pag haluan mo ng beef at different kinds ng mga, let's say gusto mo ng seafoods, ayan, medyo mahal talaga. Kasi dito, yung pinagkukuhanan nila dito ng seafoods nila is malayo pa. So, naka-ano lang lahat, naka-frozen. Kaya medyo mahal din. Kaya pala ako nag-breakfast, nag-cook na ako. Nag-soup ka man. Nag-soup pala. O pala, nag-soup pala ako. Yeah, kasi maaga kami nagluto kasi nga yung anak ko maagang gumising, so nagluto kami ng soup. So tama pala, nakalimutan ko, nakapag-soup na pala ako kanina. Soup with rice. Yeah, tapos yung lunch natin, burger and fries. Yeah. And then mamaya hapon na. Actually, wag na tayo magluto kasi Mamayang hapon tuyo. tutuyo na mamaya hapon para tipid lang. Di ba? Kahit na nasa Canada tayo, kailangan natin magtipid. Kasi may tawag nito, hindi pwede na gastos lang ng gastos kasi mahirap. May tupi na gani, may yupi na gani ang kanya eh. Munti ko pang mabangga yung truck kasi bigla na lang siyang gumano, syung. Wala man lang pasabi. Tapos may yupi na, di ba? Oo. Side na. Yeah. Kaya hindi ako magtataka kung bakit mayupi na yung sasakyan niya. Ganda pa naman ng truck niya. Kaya dito talaga pag nag-drive ka, baunin mo talaga yung pasensya mo. Yeah, pasensya. Hindi ka pwede na busina ka. Hindi uso yan dito. Ilang ulit na nangyari sa akin, ganito lang ginagawa ko. Pero hindi ako nagbubusina kasi nga, courtesy na tinatawag. Ay, bawal. Hindi naman bawal, pero lahat naman tayo nagkakamali. May mga bad decision. So, intindihin na lang. Ito ng bahay. Bago yan kasi, pero alam mo kung anong material ginamit nila dyan? Parang hollow block na hindi gawa sa semento. Kung titignan mo sa malayo, parang gawa sa plastic. Ay, oo. Pwede na. Ewan ko kung bakit. Ginagram nila na parang powder. Tapos Oo, magiging semento. Parang gawa sa plastic na baka binuhusan din ng semento siguro. Oo, may halo. May halong semento siguro. Sa Singapore mo na eh. Nakita ko. Ano na yun. Pag lumabas yan, powder na. Powder na pag lumabas, ano? May ano tawag yun? Sa place na ginagrind nila, makita mo talaga. Tsaka dito sa Canada ngayon, nagkakaubusan na hindi naman nagkakaubusan, pero may shortage ng lumber dito ngayon. Kaya naghahanap sila ng mga ibang alternatives para i-replace sa kahoy. Pero pag papanorin mo naman yung news, yung Canada is number 1 supplier ng lumber papuntang US. So, hindi ko rin ma-imagine kung bakit tayo may shortage ng lumber. Kasi yun yung reason, isa sa mga reason kung bakit mataas yung mortgage dito sa Canada. Kasi nga, may shortage daw ng lumber. So, hindi ko alam kung ano talagang totoo dyan. Ayan, so basically, ito nga, pauwi na kami. Wala dun sa binilhan namin ng burger, pauwi ng bahay, nasa siguro mga less than 15 minutes lang yung biyahe namin. 15? Less than 15 minutes. Siguro mga 12 minutes siguro. Asparagus farm. Oo. Puntahan natin yan pag ready na sila mag-harvest. Ang daming pulis ngayon, guys, na gumagala kanina. Kaya pala may nakasalubong akong truck. Tapos high beam siya ng high beam sa akin. Yun pala, may pulis na nagtatago.
Oo, kasi sa left side, kapag papunta ka ng town, nagtago siya na hindi mo talaga siya makita. Pati, Oh. pati ang service niya. Oo, pati ang service niya, hindi mo makita. Nakita ko na lang nung nasa side, dumaan na ako, nadaanan ko na sa may side mirror. Oh, open na yung Asparagus Farm, oh. Naglalagay na sila ng sign. Puntahan natin yan sa susunod na araw. Check natin. Gusto mo asparagus? Hindi ma. Or not really? Oh, akala ko bibili tayo ng sili. Sili na... Lamig pa. Lamig pa man. Oo, lamig pa ba? Oo, kasi nga... Kwan. Baka mga katapusan na ng Katapusan? ng May. Okay. Oo. Hindi kasi binubuo na namin yung namin ulit, yung munting garden. Ayan, pero gawa nga nung meron kaming full-time job, tapos may maliit pa na bata, so si mama nagbabantay sa anak ko kasi. Kaya the only time na maasikaso niya yung kanyang garden, kapag off ako or off yung misis ko, or tawag nito, yun lang yung chance, wala na. Wala nang or. Wala ka ng chance na makapag-garden. Tapos this year, sa hindi malamang kadahilanan, last year, naalala ko, ganitong time, nagka-cut grass na ako nito, sobrang init na. Pero itong year na to, panay ulan, malamig yung hangin. Unbelievable. Pero sa Sabado, ayun nga, pupunta kami ng Canada's Wonderland kasi maganda yung weather for the first time. I think starting Friday this week, maganda na yung weather. High of 22, low of 15 ata yun, which is good. Maganda yung weather na yun. Hindi masyadong mainit. So, pupunta tayo ng Canada's Wonderland. Nasa nasa Vaughan area sa may Toronto. So, unahan pag sa Toronto. Unahan ng Toronto. Yeah, Vaughan. Layo. Hindi naman masyadong malayo. Sakto lang. Siguro from here, siguro mga 2 hours and 45 minutes siguro na biyahe. Hindi mo rin pansin yun kasi syempre may mga convoy ka, di ba? So malapit na kami sa sa bahay, guys. Yan na. Malapit na tayo. Daw pulo. Parang isla. Islam. Kasi yung bahay namin napapalibutan na maraming puno. So kapag Hindi halata, no? kapag galing ka dito sa main road, kapag galing ka sa town, pag approaching ka, hindi mo makita yung bahay, napapalibutan ng maraming puno. Yan yung kagandahan pag maraming puno kasi may privacy ka talaga. Tapos nung nakaraang araw naman, mga 4 days ago or 3 days ago, grabe yung hangin. Parang bagyo na for 5 minutes bumagyo ng saglit. Pero ang daming natumbang puno. Pero praise God yung natin. Yung palibot natin hindi na damage masyado. May konting sanga lang na natumba. So dito na kami sa bahay and kakain na kami. Tapos magpapahinga na. At mamaya lalabas ulit ako kasi susunduin ko yung misis ko mamaya. Pero mamaya pa yun, mga 3:15. Okay? So, magkita-kita na tayo ulit sa susunod kong video, guys. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Peace.